hindi niyo mababasa sa dyaryo na nagtatalakay ng mga seryosong bagay sa Kamara de Representantes. Ang mga panukalang batas na aking pinahal na binagit kanina, ito po ang status. Ang Department of Information and Communications Technology Bill approved on second reading no October 11. Ang Maritime Zones Bill approved on second reading no October 12. At yung Anti-Money Laundering Bill approved on second reading no October 12. Ang naghihintay na lamang yung Witness Protection Bill. Ito naman ang isa sa pinakamalagang advokasya ko, ang Sprat List. Ito ang Sprat List. Ito yung mga tuldok-tuldok na ito. Ito yung malilit na isla na pinag-aawayan ngayon sa South China Sea, sa West Philippine Sea. Ito ang ating exclusive economic zone, yung kulay blue na yan. Ito ang Pilipinas, ito ang Sprat List, ito ang China. Tingnan nyo. Ang China inaangkin, itong Sprat List na napakalapit sa Palawan. Anong ginawa ng China? Nag-drawing na isang red line. Ang tawag ito, 9-dash line. Ang sabi niya, lahat ng nasa loob ng red line na yan ay teritoryo ng China. Yan ang nilalabanan natin sapagkat yung teritoryo na yan, ang ibig sabihin niyan, malaking kayamanan para sa Pilipinas. Ating soberenya at ating seguridad. Isipin nyo, kung magkaroon sila, pagsabihin lang, kanila ito, magkakaroon sila ng base dito, nasa harap na ng Manila Bay. Pwede sila magkaroon ng base dito, nasa tabi na ng Palawan. Kaya malaking security issue din yan. Yan po ang dahilan kung bakit tayo nakikipaglaban dyan. Kaya paminsan-minsan tayo tumatayo para talakayin itong issue na ito. Ang Sprat List issue. Meron pa tayo mga ilang project, mga toll projects, Department of Labor and Employment, mga naglilinis sa mga creeks sa paligid, sa lahat ng barangay sa 2nd District, 264 beneficiaries, sinisweldohan ng toll. Meron tayong TESDA Scholarship Program, 304 ang beneficiaries. Meron tayong GOLA Scholarship Program sa CHED, mahigit 1,300 ang mga scholars dito. At meron tayong Medical Assistance Program, Philippine General Hospital. Isa sa pinakamodernong hospital ng Pilipinas ngayon. Mula nung magsimula ang 15th Congress noong July last year, 4,900 na ang nakinabang dito. Marami ay makasama ninyo. At hindi lamang sa District 2, kasama ang District 1. Mula nung sinimulan ko doon noong 2004, 21,000 na ang nakinabang dito para tayo nagpapatakbo ng isang malaking ospital. At ito po ang libreng palibing program natin. Ayokong banggitin sapagkat sa litrato na lang medyo malungkot. Pero gusto kong banggitin sapagkat importante din para sa atin. Alam niyo, ang buhay ng tao parang awit lamang. Mayroong simula at mayroong katapusan. Sa 2nd District, kung umabot ang katapusan sa buhay ng isang tao na mahirap lamang, na nangangailangan, meron po tayong libreng palibing program. Sagot na yan ng ating libreng palibing program. Wala po sa ibang distrito ng ganyang klaseng programa. Mula na magsimula ito, 2,345 na ang nakinabang dito. Mula noong July last year, 1,064 na ang nakinabang. At ang iba dyan, yung mga kamag-anak ninyo, iba dyan, yung nakatira sa inyong mga neighborhood, sapagkat halos lahat dyan ay binibisita ko. Malaking pakinabang ito. Bakit po natin ginawa ito? Sapagkat nakikita ko, yung mga mahirap pag namatayan, doble ang trahedya sa buhay nila. Una, namatayan na. Nawala na isang mahal sa buhay. Pangalawa, mababaon sa utang yung namatayan. Mahirapang umahon, mahigit na isang taon, hindi pa makaahon dahil hindi biro ang gasto sa pagpapalibing. Pero dito, sa libreng palibing program ito, wala nang problema. Sagot na po ng libreng palibing program natin yan. At dito lamang sa 2nd District, ginagawa po yan. Pero gusto ko sabihin sa inyo, lahat ng congressmen ay merong pondo para dito. Kung gusto niyang gamitin yung pondo na yan. Sa akin po, gusto kong gamitin yan sapagkat alam ko na pakikinabangan yan na aking mga kababayan sa 2nd District. Ito ang listahan ng mga pangunahing proyekto natin na natapos na at malapit na matapos. Coliseums completed mula noong July last year ito. Ang binibilang natin ito, nagsimula noong July last year. 22 Coliseums completed, under construction 8. Coliseums for funding 11. School buildings completed 4. School buildings under construction 4. Roads completed 9. PGS referrals, libo-libo, 4,900 plus. Test
Business Scholars, 300. CHED Scholars, 1,300. Dole Workers, 264. Libreng Palibing, 1,000. At Distilting and Repropping Projects, siyam. Kaya makikita nyo, lahat naman nabanggit ko ay mga bagay na maaari nyo pakinabangan, wag lang yung second to the last. Lahat sana mapakinabangan nyo. At ako'y natutuwa, halimbawa sa Coliseum. Lahat ng henerasyon na hikinabang sa Coliseum. Pinakamatatanda, nag-exercise sa mga gano'n, naglalakad. Mga bata, naglalakad, dinadala rin doon. Mga malalakas, nagbabasketball, nagbabalibol. Paggabi, merong nagkakantahan, merong nagsasayawan, nagboballroom, may binyagan, may kasalan, merong nag-spiritual at maraming bagay. Lahat ito nakikinabang dito sa ating Coliseum project na ito. Kaya sabi ko, sana lahat kayo makinabang dito, wag lang dun sa second to the last item. Ano ang trabaho ni Congressman Goles sa Kamara? Sumasama sa debate. Ang inyong lingkod ay hindi po miyembro ng Committee de Silencio. Ang inyong lingkod ay nanatiling boses ng Parañaque. Ito, nagkikipagdebate sa RH. Ito man, State of the Nation Address. Ito ang budget. Natapos yung budget ng isang taon. Pinisinta ni Speaker Belmonte. Andun ako sa tabi ni Speaker Belmonte. Itong taong ito, natapos ng mga halos nating gabi, matapos ang 2 linggo trabaho, andun si Speaker Belmonte, pinipresenta ang budget, andun si Congressman Goles sa kanyang likuran. Ito ang grupo ng mga kongresista na talagang nag-overtime para sa ating panukalang batas para sa budget. Ito ang nag-privilege speech ako tungkol sa sprat list. Ito man sa Committee on Foreign Affairs kasi maraming nagreklamo na napakabagal ng pag-issue ng mga passport. Pinabilis natin ito. Dati 30 days ang waiting period sa pamamagitan ng inisyatibo ng inyong lingkod. Ngayon, 10 araw na lamang sabi ng Department of Foreign Affairs. But now, is it still handwritten or computer generated? So it is computer generated. So, in other words, it's faster than handwritten. Ito naman sa Committee on Energy, nilalabanan natin yung pagpapataas ng presyo ng enerhiya sa Pilipinas. Very obvious conflict of interest. It will take a very strong resistance, internal resistance on the part of the Ataco. Yan po sa Committee on Energy. Ito man sa Committee on ICT, pinag-usapan yan yung mga telepono, yung mga call centers at maraming pang iba tungkol sa mga computers. And therefore, I would like to sponsor this and I would adopt as my sponsorship statement the expert Lotto. That is, of course, even in the absence of majority. Ito naman ang sa Committee on National Defense, kausap natin yung mga general at mga admiral. Committee on Appropriations, Committee on Transportation, Commission on Appointments. Commission on Appointments, ito po ang nag-o-aproba ng appointment ng mga sekretaryo, mga general, mga ambassador. Ang chairman dyan, si Senator Juan Ponce Enrile at ang vice chairman ng inyong lingkod dyan po sa Commission on Appointments. At meron tayong libreng wheelchair and saklay program. Baka meron kayong kakilala na nangangailangan ng wheelchair, magsabi lang kayo sa amin, ipabiverify namin kung talagang okay o hindi. Pag okay, padadala namin within 1 week itong wheelchair o kaya yung saklay. Ito ang mga halimbawa ng mga nakatanggap ng aming libreng wheelchair at mga saklay. Ito pa po. At pinag-uusapan din yung mga sasakyan. Alam nyo, noong unang termino ko, Lone District ng Congressman pa,
hindi po 8, hindi 10 ang pinadala natin mga sasakyan sa iba-ibang barangay. Ang suma total, mahigit 84. Isang Anpra, 2 multicab, isang dump truck para sa lahat ng 16 na barangay. Kasama ang mga Anpra sa lahat ng mga eskwelahan sa 2nd District at 1st District ng Parañaque. Ang suma total, mahigit 84. Hindi po 8, hindi po 10, kundi mahigit 84 kaya bumaha ng sasakyan dito po sa siyudad ng Parañaque noong panahon na yan. Ito pa yung mga ibang mga personal na tinutulungan natin. At bilang pangwakas, alam nyo, maraming nagtatanong at parang napapansin nila na parang madami daw ang project ko. Meron nga namang reprapping, meron pagpapagawa ng school building, pagpapaayos ng kalye, may libreng palibing, meron pang napakaraming mga kolisyon. Ang tanong nila, parang masyadong marami ang pondo mo, Congressman. Mas marami ba ang pondo mo? Ang sagot ko dyan, ganito. Ang pondo na itinagkakatiwala sa lahat ng mga congressmen, pare-pareho. Congressman ka ng Batanes, ng Pampanga, ng Parañaque, ng Bicol, ng Visayas, ng Mindanao, pareho lang po. Ang nagkakaiba lamang yung paggamit at yung estratehiya ng distribution at paggamit ng pondo nito. Si Congressman Goles pinili yung mga proyekto na sa aking pananaw ay talagang pinakikinabangan ng mga tao. Kaya napapansin niya, nararamdaman niya mula sa mga binabanggit kong mga infrastructure project hanggang sa mga serbisyo katulad ng PGAs, mga scholarship, pare-pareho yan. Yan ang estratehiya natin. Yan tinatawag ko na responsableng gobyerno na talagang sumasagot sa pangangailangan ng tao na makakapagbigay ng tulong para mabago ang buhay ng tao. Siyempre, pag gumagamit kayo ng kali na dati lubak-lubak at yun maayos na, nabago ang buhay ninyo. Pag dati inuulan yung mga bata sa mga campus pero ngayon hindi na inuulan, nabago ang buhay ng tao. Kung dati nababaon sa utang ang mamatayan, ngayon hindi na, nabago ang buhay ng tao. Pag nabigyan ng scholarship at nagkaroon ng bagong trabaho, dahil lang sa scholarship o dahil sa TESDA, nabago ang buhay ng tao. Yan ang tinatawag kong responsableng gobyerno. At ngayon, bilang pawakas din, gusto ko rin sabihin sa inyo na si Congressman Goles, marami na pong tungkulin ang hinawakan sa gobyerno. Naging Deputy Administrator ng Marina, naging Junior Officer ng Philippine Navy, naging Postmaster General, naging Cabinet Member, naging Kongresista sa loob ng 6 na termino. Pero gusto ko sabihin sa inyo na sa laki ng pondong hinawakan ko na pinagkatiwala sa akin, sa mahabang panahon pagsisilbi ko, pinagmamalaki sabihin sa inyo na ni minsan si Congressman Goles hindi po nagkakaso sa opisina ng Ombudsman. Malinis po ang record ni Congressman Goles. Daigdig ng responsableng gobyerno. At kayo inanyayahan ko na sumama dito sa daigdig ng responsableng gobyerno bilang tagatulong sa akin o kaya bilang isang tao na maaaring makinabang dito sa daigdig ng responsableng gobyerno ito na para sa inyo. Kaya kung nagustuhan niyo po yung aking mga in-report dito, pakikwento naman sa inyong mga kapitbahay, mga kamag-anak, baka sila ay makinabang din at makasama dito sa daigdig ng responsableng gobyerno na aking binanggit. So muli po, maraming salamat sa inyo.